Ito ang tahimik na katotohanan. Maraming taong nagtatanong, bakit parang kahit anong sipag ko, wala pa rin? Maaga kang gumigising, late kang umuwi, may trabaho ka, at may kinikita ka. Pero bakit parang paulit-ulit lang ang ikot ng buhay, na para bang nakakulong ka sa isang paulit-ulit na cycle? Ang sagot ay hindi laging nasa laki ng sweldo. Madalas, nasa araw-araw na ugali at nasa maliliit na desisyon na ginagawa mo. Kaya ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 5 habits kung bakit hindi kayo mayaman. Number 1. Gastos muna bago ipon. Maraming tao nabubuhay paycheck to paycheck. Hindi pa man dumarating ang buwan ng sahod, lubog na agad sa utang. Minsan naman, kahit dumating ang sweldo, kulang pa rin para pambayad sa mga obligasyon. May iba na uutang para makabayad sa mga naunang utang. Paulit-ulit at walang katapusan. Hindi natin ito may kakaila. Sigurado akong may kakilala ka rin ganito. Parang nakakulong sa isang cycle. Hindi ko ito minamasama. Maging ako noon ay biktima mismo ng ganitong sistema. Pero ngayon, malaya na. Pero isipin mo ito. Para kang hamster na tumatakbo sa hamster wheel. Pagod ka na, pero kapag huminto ka, nasa parehong pwesto ka pa rin. Akala mo malayo nang narating mo, pero sa totoo lang, sobrang layo pa pala. Ni hindi ka nga nakausad. Halimbawa, tuwing kinsenas at katapusan, sobrang saya. Yung tipong ikaw pang nangunguna para sa pagbaplano, at halos 90% ng sahod mo naka-assign na agad para sa bagong sapatos, bagong cellphone, at mamahaling restaurant para may post sa social media. Ang natitira na lang, ang 10% na allowance mo buong buwan. Ito ang itatak mo sa isip mo. Hindi ka mahirap dahil maliit ang kinikita mo. Mahirap ka dahil wala kang sistema sa paggastos. Ang yumayaman ay kahit maliit ang kita, may porsyento para sa pag-iipon. May porsyento para sa mga investment. At saka lang sila gagastos. Paano kung baguhin mo ang sistema mo? Imbis na gumastos ka agad, mag-ipon muna. Imbis na bumili ng ayon sa uso, bumili lang ayon sa pangangailangan. Hindi pera ang unang nawawala. Ito ay ang disiplina. Kapag inayos mo ang sistema, susunod na agad ang ginhawa. Number 2. Umaasa ka lang sa isang pinagkukunan ng kita. Maraming taong kampante basta may regular na sweldo. Pagkaramdam nila, ligtas na sila basta may trabaho. Pero ang tanong, ligtas ka nga ba talaga? O sanay ka lang? Halimbawa, may isang empleyadong 10 taon na sa kumpanya. Laging present, maasahan, at may kaunting increase sa sweldo taon-taon. Kilala siya bilang isang masipag. Pero isang araw nagkaroon ng problema ang kumpanya. Kailangan magbawas ng empleyado at kasama siya sa mga natanggal. Kaya biglang nawala ang kanyang sweldo, benefits at seguridad na kanyang pinagmamayabang. Siguro hindi mo ito alam na kahit ang taong mayayaman, kahit sobrang yaman na nila, naghahanap pa rin sila ng panibagong negosyo na malakas kung kumikita buwan-buwan. Hindi sila sakip sa pera, sadyang alam na talaga nila kung papaano gumawa at pagalawin ang sistema na naaayon sa kanila. Kaya kahit magkasakit, magbakasyon at magretiro sila, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang kinikita. Kaya itong mungkahi ko sa'yo, subukan mong magnegosyo. Malay mo, dahil sa sipag at pagsusumikap mo, umangat ka na at umasenso. Pag-aralan mo muna ang bawat proseso. Sumubok ka ng bago. Baka hindi talaga pagiging empleyado ang talino mo, kundi para sa pagnenegosyo. Number 3. Walang sistema, puro sikap. Maraming taong pinagmamalaki ang pagiging busy. Akala nila, kapag pagod araw-araw, umaangat ka na. Pero ang tanong, umaangat ka ba talaga? O umiikot ka lang? Halimbawa, gigising ng maaga, umuwi ng gabi. Trabaho sa umaga, at raket sa gabi. May pumapasok na pera, pero parang butas naman ang bulsa. Kapag may sweldo, luho muna. Sinasabing, deserve ko to. O pinaghirapan mo. Pero kung wala kang sistema, unti-unti mong nilulubog ang sarili mo
nang hindi mo naman namamalayan. Tandaan mo ito, ang trabaho ay hindi permanente. Pero ang ipon at disiplina, iyan ang magpapalaya sa iyo sa kahirapan. Ika nga nila, ang pag-iipon na walang sistema ay parang pag-iigib ng tubig sa butas na balde. Hindi sipag ang kulang. Ito ay ang struktura at malinaw na sistema sa pera. Hindi yumayaman ang pinakapagod, kundi ang may tamang sistema. Mahirapan ka sa umpisa para buuin ang proseso. Pagkatapos, ulit-ulitin mo ito kung ano ang kumikita para sa iyo. Palitan ang puro sikap ng diskarte at kaalaman. Kapag tama ang sistema, kahit wala ka, gumagalaw ang kita. Ito ang tandaan mo, hindi ka tamad, mali lang ang sistema mo. Number 4. Takot kang matuto at sumubok. Hindi sa wala kang pangarap. Alam kong may gusto ka ring abutin. May nakikita kang oportunidad, pero pinangungunahan ka parati ng takot. Halimbawa, may nagalok sa'yo ng negosyo na nagtuturo ng mga fundamental skills na kailangan mo. Sa una interesado ka, may excitement, may pag-asang baka ito na. Pero maya-maya, papasok ang boses sa isip mo. Hindi ako marunong, wala akong background. Baka masayang lang. Kaya ang ginagawa mo, nanunood ka na lang, naghihintay na lang at wala kang ginagawa. Ang problema, kapag takot ang nauuna, hindi ka gagalaw. Kapag hindi ka gumalaw, wala kang mararating. Tandaan mo ito, hindi ka pinipigilan sa kakulangan ng pera. Pinipigilan ka ng kakulangan sa tapang at kaalaman. May dalawang klase ng kaalaman. Yung isa naghihintay na maging handa. At yung isa naman ay nagiging handa habang may ginagawa. Ang katotohanan ay ang takot ay hindi nawawala sa kahihintay. Nawawala ito sa pagkilos. Kung parati kang pangungunahan ng takot, mananatili kang nasa parehong lugar. Kumilos ka, kahit may takot ka, at doon magsisimula ang iyong pagunlad. Number 5. Panandalian lang ang iniisip mo. Hindi ka tamad, hindi rin dahil wala kang pangarap. Ang totoo, gusto mo lang ng resulta agad. Halimbawa, may dumiting na pera, pero may binili ka agad dahil uso. At sinasabi mo sa sarili, deserve ko to. Isang post sa social media para may pakita. Pagkatapos, tahimik na ulit. Ang katotohanan ay, nasaan ka 5 taon mula ngayon? Kung pareho pa rin ang desisyon mo ngayon, pareho pa rin ang buhay mo bukas. Ang katotohanan ay, kapag wala kang plano, oras ang nagdidesisyon para sa iyo. At kadalasan, hindi pabor ang oras sa mga walang direksyon. Magkaibang tanong ng dalawang tao. Ang mahirap nagtatanong, ano ang kikitain ko ngayon? At yung mayaman naman nagtatanong, ano ang itatayo ko ngayon para sa hinaharap? Ito ang pinakamahalagang aral. Hindi ka mahirap dahil tamad ka. Hindi rin dahil malas ka. May mga habits ka lang na panandalian lang. Etong magandang balita. Kayang-kayang baguhin yan. Pero kailangan magsimula ka ngayon. Hindi balang araw. Ang pagyaman ay hindi biglaan. Ito ay bunga ng tamang desisyon at may direksyon na inuulit araw-araw kahit walang pumapalakpak. Kung baguhin mo ang paraan ng pag-iisip mo, desisyon mo para sa pera at mga inuuna mo ngayon, unti-unting magbabago rin ang direksyon ng buhay mo. Tanong ko sa iyo, alin sa 5 habits ang pinakatumatak sa iyo? I-comment mo ito sa baba. At abangan ang susunod nating video dahil pag-uusapan natin kung paano palitan ang habits na yan sa habits ng mga mayayaman.